Socoteco 1, iimbitahan ng SP Coronadal para magpaliwanag sa sunod-sunod na brownout. Mga establishmentong nagbibigay diskwento sa mga solo parents, kinilala ng LGU Kidapawan. At mga PWD sa lungsod ng Tacorong, nakatanggap ng cash for work mula sa DSWD. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Abril 26, taong 2024. Socoteco 1, iimbitahan ng SP Coronadal para magpaliwanag sa sunod-sunod na brownout. Narito ang ula. Iimbitahin ng Sangguniang Panglungsodo SP Coronadal sa susunod nilang sesyon ng South Cotabato Electric Cooperative o Socoteco 1 para isalang sa question R hingil sa sunod-sunod na brownout. Ayon kay City Vice Mayor Erlinda Arakel, hindi makakailan na lahat ay nakakaramdam ng galit tuwing brownout o may nangyaring power interruption lalo na ngayong tag-init. Dahil dito, marami silang katanungan na dapat sagutin ng kooperatiba kung kaya't ipapatawag nila ang pamunuan ng Socoteco 1 para humarap sa gagawing question R. Aniya, nais nilang alamin kung ano ang mga problema ng Socoteco 1 kung bakit nagkakaroon ng madalas na brownout. Binigyang diin pa nito na tila hindi normal ang patay-sinding kuryente kada 5 minuto na siyang itinuturong dahilan ng pagkasira ng ilang mga kagamitan at appliances. Sa katunayan, nasira na rin umano ang elevator ng City Hall, maging ang kanyang iniingatang refrigerator ay hindi na lumalamig dahil sa patay-sindi ng kuryente. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. Mga establishmentong nagbibigay diskwento sa mga solo parents, kinilala ng LGU Kidapawan. Narito ang ula. Mas maraming benepisyo na ang matatanggap ng registered solo parents sa lungsod ng Kidapawan, lalawigan ng Cotabato. Ito ay dahil sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO upang masuportahan ang mga solo parents organization sa lungsod. Kasabay ng isinagawang Solo Parents Culmination Program noong ika-23 ng Abril taong kasalukuyan ay binigyang pagkilala ng LGU Kidapawan at CSWDO ang mga establishmentong nagbibigay ng 20% discount sa mga solo parents matapos magpresenta ng kanilang ID. Ilan sa mga kinilala ang McDonald's Kidapawan, Nico's Brew, Kilid Cafe, Sagol Bistro at Rebel Cook. Bukod pa dito ay may ilang mga bus company nagbibigay na rin ng parehong diskwento. Umaasa ang lokal na pamahalaan na mas marami pang mga business sectors ang makiisa sa nasabing programa. Layo nito na makatulong sa mga solo parents na magtataguyod ng kanilang pamilya ng mag-isa, lalo na sa panahon ng kahirapan at krisis. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, mga PWD sa lungsod ng Tacorong nakatanggap ng cash for work mula sa DSWD. Narito ang ula. Nagsagawa ng cash for work payout ang Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO na kung saan umabot sa kabuuan na 50 person with disabilities o PWDs ang nakatanggap ng 2,418 pesos bawat isa. Na ginanap ang pamamahagi noong ika-24 ng Abril taong kasalukuyan sa Legislative Building, City Hall Compound. Ang layunin ng programa ay mabigyan ng pagkakitaan ng mga PWDs na magtrabaho sa kanilang barangay sa loob ng 6 na araw
na may kitang 403 pesos bawat araw. Ilan sa mga benepisyaryo ay walang kakayahang magtrabaho na kung saan ang kasapi ng kanilang pamilya ang kumatawan sa kanila. Sa pamamagitan ng paggabay ni DSWD-12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., CSWDO Head Nancy Bawe, ipinaliwanag na ang programa ay may benepisyaryo na 30 individual para sa 10 araw na trabaho. Sa kanilang inisyatibo, umabot ito sa 50 benepisyaryo para magtrabaho ng 6 na araw para marami ang maging benepisyaryo. Dumalo sa aktibidad ng mga kasapi ng ika-9 na sangguniang panglungsod na si City Councilor Honorable Ralen Tabosares Bernardo. Umaasa si Honorable Bernardo na ang perang natanggap ng mga benepisyaryo ay magamit sa kanilang pangangailangan para maging kapaki-pakinabang na mamamayan sa lipunan. Hinikayat naman ni Honorable Nestor Casador ang mga benepisyaryo na alisin sa kanilang isipan na sila ay hindi pabigat at sinigurado na sila ay hindi napapabayaan. Sumuporta naman si Honorable Geraldine Collado sa programa at pinasalamatan ng DSWD-12 sa kanilang tulong na ibinigay. Kahit puno ng schedule sina Vice Mayor Lina Omontilla at Honorable Harvey Legas, dumalo pa rin sila sa aktibidad at nagpakita ng suporta sa programa. Nakatanggap ng karagdagang food packs ang mga benepisyaryo na mula kina Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA at Vice Mayor Lina Omontilla. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.